Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ang oras po ay ganap na po ika-6 at 29 ng umaga. Ang pagkain sa bawat mesa ay mahalaga. Pero kung tayo ay walang tiyaga, wala tayong ihahaing pagkain sa ating hapag. Kaya't maging huwaran tayo sa kabataan sa pagsusumikap para sa pag-unlad. Itaguyod ang kanilang edukasyon upang maging kapaki-pakinabang sa susunod na henerasyon. Oh, mga katropa, this is Mike Aquino. I would like to invite you to listen to K-Jam Profile Monday. Kasama ko si Joar Herrera, 11 to 12 noon, dito lang sa DWDD. 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Katropa Radio, DWDD. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga giliw na tagapakinig. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong pong lingkod, Brother Judah Jim E. Cantoria. Dito sa ating palatuntunang You Are Special. Sa programang ito, ikaw ay mahalaga kaibigan dahil minamahal ka ng Diyos. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, ikaw man ay isang mahirap lamang o ikaw man ay isang mayaman, may natapos ka man o wala sa iyong pag-aaral, kilala ka man sa lipunan o hindi, kahit sino ka man, ikaw ay mahalaga sa Diyos. Kilala ka niya at alam niya ang iyong kalagayan ngayon. Nais kong sabihin sa iyo kaibigan na maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Marahil nakakaranas ka ngayon ng mga problema at iba't ibang mga pagsubok. Marahil ay nariyan ka sa kasalanan at sa pagdurusa ng kalooban. Dahil dito ay nawawalan ka ng pag-asa. Nais mong makalaya. Nais mo ng pagbabago. Nais mo ng kapayapaan. Ang palatuntunan ito ay para sa iyo. Si Jesus ang kailangan mo. Siya ang katugunan sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataon sa iyong buhay, ay ipaparanas niya sa iyo ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Gaganapin niya kanyang magandang plano sa iyong buhay. Tandaan mo ito lagi kaibigan sa Diyos. You are special. Diyan lamang po kayo. Patuloy na umantabay. Sama-sama po nating tanggapin ang pagpapalang inilaan niya sa atin sa umagang ito. Muli ito po ang inyong kaibigan, Brother Judah Jim E. Cantoria, dito sa ating palatuntunan, You Are Special!
Magandang umaga po sa lahat ng ating mga katropa. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magsasayang papawid dito sa ating palatuntunang You Are Special. Ngayon po ay araw ng Saturday, August 16. Masaya ang marami sa atin. Sweldo kahapon. Happy birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang na kanilang birthday. At nag-birthday yung aking kapatid, si Mrs. Judith Cantoria Cacho, kahapon, August 15. At sa lahat po na nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries, happy wedding anniversary po sa inyo. At sa lahat ng nakikinig sa atin sa buong kapuluan, dito man sa Metro Manila at sa ibang bansa, doon po sa nakikinig sa atin sa internet, magandang araw po sa inyo. Napakaganda po ng weather sa labas. It's a very lovely day. At napakagandang pagkakataon na tayo po ay makagawa ng ating mga activities outside kasi wala pong ulan ngayon. So, nakikinig po kayo ngayon ng live mula po dito sa DWDD, Armed Forces Radio. Ito po ang Katropa Radio. At hanggang alas 7 po tayo ng umaga, mapapakinggan nyo po ang ating palatuntunang You Are Special. At doon po sa mga nice pong maabot po tayo sa pamagitan po ng messages, ng mga text messages. Ang ating pong number ay 0920-236-4253. Ulitin ko po, magalang ko lang ng konti. 0920-236-4253. At nakatutok na po sa atin ngayong umaga ang ating mga katropa. Si mag-asawa pong Mike at Tess Matias. Yan, si Engineer Mike at si Tess Matias dyan po sa Valley Golf. At ganoon din si Ray and Menchi Padua dyan sa Murphy. Nakikinig po sa atin. Marami pa pong nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Salamat po sa pagkakataon. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dadako sa Panginoon sa prayer. Samahan niyo po akong mag-pray. At italaga po natin sa Panginoon ang ating pong programang ito. Let's pray. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na kaloob niyo po sa amin. Salamat po sa loob ng isang linggo na pinatnubayan niyo po kami. Ginabayan niyo po kami sa kabila ng mga pagsubok na aming naranasan. Ang biyaya mo ay laging nariyan, Panginoon, sapat-sapat sa bawat sandali ng aming buhay, nararanasan ka po namin. Sa totoo lang, Panginoon, kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kaya patuloy po kaming aasa at magtitiwala sa iyo. At Lord, itinatalaga po namin sa iyo, minsan pa ang aming mga buhay at maging sa pagbubulay po namin ng iyong salita ngayong umagang ito. May you speak to us in a very special way. May you continue to guide us by your truth and may you continue to enlighten our minds, O God. At kami pong lahat ay malapit sa iyo. Maranasan po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong magandang plano sa buhay ng bawat isa sa amin ay tunay na magkaroon ng kaganapan. I-bless niyo po ang sandaling ito, Ama, at ang pangalan mo lamang ang aming luluwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dito po sa aklat ng Matthew 25, ganito po ang ating matutunghayan. Ang sabi po dito sa Matthew 25 verse 46, Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita na ating pong bubulayin ngayong umaga. Last Saturday po, ating pong diniscuss dito sa ating programa ang patungkol po sa buhay at sa kaiksian nito. Life is too short. At ang totoo po, meron pang buhay pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito. Ngayong umaga, simulan po natin ang mensahe sa pamamagitan ng isang tanong. Where would you spend your eternity? Saan mo planong gugunin ang buhay mong eternal pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito? Ang tao po ay ginawa ng Diyos na mayroong free will. Hindi po ginawang robot ng Panginoon ang bawat isa sa atin
na isang pindot niya lang, susunod tayo sa kanyang kagustuhan. Meron po tayong kalayaang mamili sa buhay na ito. Mamili kung saan natin tatapusin o saan natin gugugulin ang buhay natin pagkatapos sa buhay sa daigdig na ito, dahil ito po ay pansamantala lamang. At sabi ko po last Saturday, wala pong nakakaalam kung hanggang kailan matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Pinapaalala po sa atin ng Biblia, ang buhay natin dito ay hindi natin hawak. At ito po ay maiksi lamang, parang isang awit na sandaling sinimulan, tiyak may katapusan. Kahapon nga lang po ay nabalitaan ko yung aking teacher no grade 3 ay kinuha na ni Lord. Napakabata pa, nakakagulat. Pero ganyan ang buhay. Life is very, very short. Balik tayo doon sa ating question, where would you spend your eternity? Alam mo ba kung saan mo gugugulin ang iyong buhay pagkatapos ng buhay sa mundong ito? Here is a man, merong isang tao na makasalanan, pero siya ay lumapit sa Panginoong Jesus. Tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Bagamat siya'y makasalanan, siya'y nilinis, pinatawad, tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Bagamat siya'y masama, makasalanan, natakpan ng dugo ng Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan. Alam ng taong ito na ito lamang ang tanging paraan upang siya ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat alam niya na ang Panginoong Hesus lamang ang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtas ng tao. Yun ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sapagkat si Jesus po ang nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. At ang ipinambayad ng Panginoon ay hindi ginto, hindi pilak, kundi ang kanya mismong buhay. Bumaba siya sa daigdig na ito. Inako niya ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Kaya po siya yung pinarusahan. Mababasa po natin sa Biblia, siya ang umako ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya po siya po yung ginulpe, siya po yung sinampal, siya po yung dinuraan sa mukha, siya yung hinataw, nagkaluray-luray ang kanyang katawan, siya yung kinoronahan ng tinik, siya yung pinapasa ng mabigat na krus. Hanggang doon sa Kalbaryo, dinala ng Panginoon ang bigat. Nakabayubay na po siya doon sa krus matapos siyang ipako doon. Tumanggap po siya ng isa pang saksak sa tagiliran. Pero hindi sapat yung koronang tinik at yung mga hataw at bugbog sa kanya at kahihiyang inabot ng Panginoon. Hindi sapat na pambayad yung pako doon sa krus. Tayo pong mga patay sa kasalanan ay kailangang matubos ng isang buhay. At dito po ginib up ng Panginoon ng kanyang buhay. When He cried out, "It is finished!" Tinapos ng Panginoon ang kanyang misyon. And He gave up His life for you and for me. Ganyan po tayo kahalaga sa Panginoon. Alam po ng taong ito na aking binabanggit na siya'y makasalanan. Subalit alam niya din kung gaano kabigat, katindi ang ginawa ng Panginoong Hesus upang siya'y palayain sa sumpa ng kasalanan at magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya matapos ang kanyang buhay sa daigdig na ito, siya'y lumapit sa Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Welcome." I-enjoy mo ang buhay sa daigdig o sa
sa kaharian, sa kaharian ko. Sa langit, ika nga, he looks around, everything is glorious, peaceful, wonderful, beautiful. He has a perfect body, no pain, no trouble, no problems, no tears. It seems too good to be true. At ang sabi ng Panginoon, it's everlasting life. You are going to enjoy this forever. Napakagulo po ng mundo natin, ano? Maraming problema, maraming kapigatian, may karamdaman tayong nararanasan sa ating katawan. Pero pagdating ng panahon, doon sa lugar na itinakda ng Diyos, mawawala ang lahat ng ito. Mararanasan natin ang tunay na buhay, ang fullness of life sa piling ng Diyos. Kaya mga kaibigan, in spite of our being a sinner, merong pag-asa na tayo magkaroon ng kaligtasan, hindi sa pamamagitan po ng reliyon. Pwede tayong pumasok sa iba't ibang reliyon. Pero religion cannot save anyone dahil hindi po reliyon ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayong umaga, hindi po reliyon ang aking pinapangaral. Ang aking pong pinapangaral ay ang kaligtasang kaloob ng Panginoong Hesus na siyang tunay na nagbayad ng ating mga kasalanan. But here is another man who lives Christ out of his life. Wala siyang pakialam sa Panginoong Hesus. Nabubuhay siya sa kasalanan. Wala siyang pakialam at the judgment of the great white throne. The Savior who loved him and died for him is forced to point him down toward hell. Down and down until he lands in the eternal flames. O mahal tayo ng Diyos, pero ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Siya po ay hindi lamang Diyos ng pag-ibig, kundi siya din po ay Diyos ng katarungan. At hindi niya palalampasin ang kasalanan na hindi pagbabayaran. Sabat ang sabi po doon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. May kabayaran ang kasalanan, mga kaibigan. Bawat kasalanan ay pagbabayaran natin sa harapan ng Panginoon. The Bible said we are all sinners. We are all bound to eternal punishment, but God loves us so much that He gave His one and only Son to save us from eternal punishment. Kaibigan na nakikinig sa akin ngayon, ikaw ang may hawak sa iyong buhay at meron kang kalayaang mamili. Kung mananatili ka dyan sa iyong buhay, malayo sa Diyos, I'm giving you a warning. You will spend your eternity in hell. Yan po ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Panginoon. At pag sinabing eternity, wala pong katapusan. Ito po ay napakahaba. After 1,000 years, ang eternity po ay nagsisimula pa lamang. After 1,000,000 years, ang eternity ay nagsisimula pa lamang. Ibig po sabihin, mga giliw na tagapakinig, pag tayo ay nalugmok sa impyerno, it's a hopeless case. Sapagkat ang buhay doon ay punong-puno ng kapigkatian, kahirapan at pagdurusa, at ito po ay magpawalang hanggan. Yes, eternity is long. Long in hell, oh the horror of it. Long in heaven, oh the joy of it.
Life with Christ is an endless hope. Life without Him is a hopeless end. Mga kaibigan, nasa atin po ang pamimili. Hindi po aksidente na nakikinig ka ngayon dito sa programang You Are Special. Nais kong sabihin sa iyo, minamahal ka ng Diyos habang nabubuhay ka sa mundong ito. Ibigin mo ang Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Paghariin mo ang Panginoon sa buhay mo. Ito ay paghahanda sa buhay na darating sapagkat ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di mo kailangan baguhin ang iyong reliyon, kaibigan. Ang kailangan mo ay lumapit ka sa Panginoong Yesus na siyang tanging makapagbabago sa buhay mo at sa iyong destiny. Muli, nais kong ipaalala sa atin, eternity is too long. Where would you spend your eternity? I'm praying na ang Panginoon ang tunay na maranasan mo sa iyong buhay. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong biyaya na kami po ay magkaroon ng buhay. At sa pagkakataon na maranasan ng iyong pangakong buhay na walang hanggan. Bagamat kami mga makasalanan. Pero Lord, salamat po na ang iyong biyaya ay hindi po namin kayang sukatin. Ang iyong kahabagan ay hindi po namin kayang sukatin. Panginoon, tunay na minamahal mo ang bawat isa sa amin. At meron kang magandang plano, meron kang magandang layunin sa buhay ng bawat isa. Dinadalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, bawat tagapakinig po namin, let your Holy Spirit move in their hearts, O God, right now. Touch them, O Lord God. Lalo na, Panginoon, yung mga nakagapos sa kasalanan, nakagapos sa bisyo. Lord, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Meron po kaming naturalesa ng pagiging rebelde, pagiging makasalanan. Pero Lord, by your grace, by your mercy, by your power, O God, you can change our lives. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong mga salita na nahayag ngayon ay manatiling buhay sa aming mga kaisipan at sa aming mga puso. Tunay na patuloy mo po kaming ituro, O Lord, sa katotohanan mo. At Lord, tunay na italaga po namin sa iyo ang aming buhay sapagkat ikaw lamang pong aming tanging pag-asa. Wala na pong iba. Kahit, Panginoon, yung mga nakagapo sa bisyo ngayon, I pray in Jesus' name. Palayain mo po sila, Ama. Hayaan niyo po na maranasan po nila ang ibayong kapangyarihan, the conviction power of your Holy Spirit, O God, will touch every one of them, Father, in Jesus' name. I pray for freedom, O God. I pray, Lord, na ang kalayaan mo ang maranasan ng bawat isa sa amin. Hayaan niyo po na magkaroon kami ng tunay, Panginoon, ng kauhawan sa iyo at sa iyong katotohanan ng mga salita mo, Panginoon. Dinadalain ko po, yun po may mga problema ng mga tagapakinig po namin. Lalo na yung may mga karamdaman. Father, in Jesus' name, may you touch them by your hands and let the healing power flow in their physical bodies, O God. Maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. At Lord, dinadalain ko po yung pong mga listeners po namin na may mga problema financially, sila po ay broke. Right now, I pray, let your blessing flow. In Jesus' name, tutugunin mo po yung kanilang mga pangangailangan. At dinadalain ko din po yung mga meron pong relational problems sa pamilya. Lord, I pray na kayo ang Diyos na tutugon, Panginoon. Kayo po ang kikilos, Ama, sa kalagitnaan po namin at aabutin mo ang bawat may problema ngayon at ang pagkakaisa, ang kapayapaan, ang maghahari sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. At dinadalain ko po, Panginoon, nakakaranas po ng mga kalungkutan ngayon, lalo na yung mga nakakaranas ng kapigatian dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay.
dinadalain ko po, O Diyos, na katagpuin mo po sila. Hayaan niyo po na ang biyaya mong masagana na pinangako mo na kami ay makakaranas ng buhay na puno ng kapayapaan, the peace that surpasses all understanding. Hayaan niyo po na maranasan po ito ng bawat isa. Salamat po sa iyo, Panginoon. Tunay na pinupuri ka po namin at niluluwalhati. Lord, isinasama na rin po namin sa prayer ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Pagpalain mo po ang bansang ito. Patuloy naming inaalala ang aming mga leaders, simula sa aming presidente, sa kanyang mga cabinet members, mga senador, mga congressman, kongresista, Panginoon, mga governors and mayors. Lahat, Panginoon, ang sangay ng aming gobyerno. Lord, hindi po sila mga perpektong tao, pero you have chosen them, Lord, to lead this country. I pray, God, let the power of your Holy Spirit move in their lives. No, mapangunahan po nila ang bansang ito with wisdom. At maghari po ang katarungan, ang kasaganaan, kapayapaan sa bansang ito. Lord, bagamat marami po kami kinakaharap na mga problema sa bansang ito, pero Lord, nagpapasalamat po kami na we can depend on you. We can trust you, Lord. Dahil ikaw po, Panginoon, ang may hawak ng destiny ng aming bansa. At sinabi mo po sa iyong mga salita na huwag po namin kakalimutan sa prayer ang aming mga leaders upang kami po ay makapanirahan sa isang mapayapang pamayanan. Lord, dinadalain ko po, Lord, na patuloy mo pong palaguin ang aming ekonomiya at patuloy na maghari ang peace and order sa buong kapuluan ng bansang Pilipinas. At ang aming mga leaders, patuloy mong pagpalain yung po mga leaders namin na talagang committed at dedicated sa kanilang mga trabaho bilang mga servant leaders. I pray that you will just continue to bless them, even their families, Lord. Protect them from any harm, O God. Pero Lord, yung mga tiwali na mga leaders ng aming bansa, Lord, kayo na po ang humusga sa kanila. Yun po mga mali nilang ginagawa, ilantad mo po, Panginoon. Yung mga mapagsamantala at makasariling mga hangarin, O Lord. Hayaan niyo po na hindi magtagumpay ang mga layunin ito. Bagkus yung magandang layunin mo lamang, Panginoon, sa pamagitan ng mga tamang mga leaders na tinalaga mo, ang tunay na maganap sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, na meron po kaming kalayaang lumapit sa iyo at may pangako ka na every time na kami tatawag sa iyo, makikinig ka at tunay na tutugunin mo ang aming mga prayers. Muli, tinatalaga ko po sa iyo ang bawat tagapakinig po namin, Ama. I-bless mo po sila abundantly, Lord, higit pa doon sa kanilang inaasahan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming papuri at ang aming pasasalamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa You Are Special. Opo, every Saturday na po tayo, 6:30 in the morning up to 7 o'clock in the morning. Live nyo pong mapapakinggan ang ating palatuntunang You Are Special. Kung kayo po ay napapagpala sa palatuntunan ito, ipagsabi nyo po sa iba at sila man ay mapagpala din ng Panginoon. At doon sa mga nagbibigay ng kanilang mga prayer request, ipapanalangin po namin ang inyong mga kahilingan. Mag-text lamang po kayo sa 0920-236-4253. At umasa po kayo na sama-sama po nating isasama sa prayer ang inyo po mga prayer request. At doon sa mga meron po mga loved ones abroad, mapapakinggan po tayo doon saan man dako ng mundo pagka mayroong internet connection sa www.dwwd.com.ph. Yan ang ating website at maririnig nyo po ng live at mapapakinggan ang ating pong programa dito sa Katropa Radio. So, ipagsabi nyo po sa iba at naway sila man ay mapagpala ng Panginoon.
So, napakaganda po ng araw na ito. So, enjoy po natin ito, lalo na with our loved ones. Ano po? At yung mga nagbabalak na mag-outing, wow, napakaganda ng panahon ngayon. At doon sa mga naglilinis ng bahay, naglilinis ng kotse, naglalabas, saan man po kayo ako naroon ngayon. Magandang umaga po. Nakatutok kayo dito sa ating palatuntunang You Are Special. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod sa atin yung po mga kaibigan sa Impapawid, Brother Judah Jim Cantoria. Sama ko po ang aking may bahay, Sister Beth Cantoria. Lagi po nagpapaalala, ipagkatiwala po natin lagi sa Diyos lahat ng ating mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukup-kup lagi sa atin. So, ngiti-ngiti lang yan pagka may time. Wag nating sayangin ang araw na ito. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Pagka po tayo nasa Panginoon, ang buhay sa mundong ito para ka nang nasa langit. Kasi kasama mo ang Panginoon. Kahit may mga problema, nakakangiti tayo. Kahit may mga pagsubok at karamdaman, we can still praise the Lord dahil hindi po nagkukulang ang Panginoon. So purihin po ang Diyos. Let's enjoy our day and let's enjoy our life. And remember always, Jesus loves you because you are special. God bless you po. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz DWWD Katropa Radio. Iba tayo. Ang oras po ay 7 o'clock in the morning. Pangarap mo bang mamuhay ng hindi labis ang pag-aalala sa kaligtasan? Makakamit lamang ito kung ganap ang